Alam nyo, paano kung ang isang ordinaryong pagbisita lang sa isang kaibigan maging susi pala para mabuksan ang isang di umanong malawakang sabuatan? Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang kwentong pinaghalo ang kabanalan at, well, krimen. Isang babala na sinasabing galing mismo sa Diyos na ipinahatid sa pamamagitan ng isang taong nagpapakilalang sugo niya. O di ba? Diyan lahat nagsimula. Isang simpleng pangungusap lang, parang normal na kwentuhan. Nagbabakasyon, bibisitahin ang kaibigan niyang mayor. Pero itong ordinaryong pagbisitang to, ito pala ang magiging simula ng isang napakapambihirang serye ng mga pangyayari. Isang kwentong susubok sa paniniwala natin tungkol sa kapangyarihan, korupsyon, at siyempre, pananampalataya. So bago natin maintindihan yung bigat ng babala niya, kailangan muna nating kilalanin kung sino ba siya. Sino nga ba si Narciso o Lalo at bakit niya sinasabing may papel siya sa napakalaking kwentong ito? Ayan, ito yung pinakasentro ng pagkakatao niya. Hindi lang daw siya isang ordinaryong tao na may kwento. Para sa kanya, isa siyang piniling instrumento, isang mensahero. At ang buong salaysay niya, dito yan lahat nakasalalay, sa paniniwalang ito. Ayon sa kanya, binigyan daw siya ng Diyos ng 3 espesyal na kakayahan. Una, yung kakayahang magpagaling at mangaral ng libre. Pangalawa, yung tinatawag niyang power of mind para raw makita niya yung mga kasalanan ng isang tao. At pangatlo, yung kakayahang hulaan ang mga mangyayari sa hinaharap. Kumbaga, ito yung mga credentials na inihaharap niya. Okay, dito na mag-iiba yung ihip ng hangin. Mula sa isang kwentong pang-espiritual, bigla tayong mapupunta sa isang salaysay na parang eksena sa isang crime thriller. Dito na nagiging komplikado ang lahat. Imagine nyo yung tensyon. Naghahalo ka lang ng isang bagay na inutos sa'yo tapos napansin mo, unti-unti siyang tumitigas. At bigla, may boses ka raw na narinig na nagsasabi, droga yan. At saktong-sakto, sa mismong sandaling yon, may mga pulis na dumarating. Nakatakas daw siya pero naiwan yung backpack at wallet niya sa loob ng bahay. Grabe, di ba? At ito pa, isang detalye na talagang kapansin-pansin. Bakit kailangan sabihin na donasyon yung wallet na nakuha ng pulis? Kung totoo yung sinabi nila, bakit ganun? Para kay Ulalo, malinaw na senyales to ng pagtatakip sa isang krimen at patunay na talagang nasa panganib siya. Ito na yung turning point ng buong kwento. Yung personal na karanasan ni Ulalo biglang naging isang banal na paghahayag. So ano nga bang eksaktong sinabi ng tinig na narinig niya raw? Wow! Hindi lang to simpleng babala, di ba? Ayon kay Olalo, isa itong direktang paglilinaw mula sa Diyos na yung bato o shabu ay hindi lang problema ng kaibigan niyang mayor. Isa raw itong salot na talamak sa buong bansa. Biglang lumaki yung kwento, no? Mula sa personal na panganib, naging isang pambansang krisis. At ito yung pangalawang mensahe. Isang direktang utos na parang nagpapatunay sa takot niya. Hindi natapos ang panganib sa bahay ng mayor dahil sinusundan na pala siya. Para sa kanya, itong banal na interbensyon na to ang naging gabay niya para makaligtas. At dahil sa personal na karanasang yon, lumawak na yung akusasyong niya. Hindi na lang ito tungkol sa iisang mayor o iilang pulis. Sinasabi niyang ito ay tungkol sa isang buong sistemang bulok na ipinakita raw sa kanya ng Diyos. So para magkaroon tayo ng konteksto, importante na maintindihan natin tong term na to. Yung tanim droga, kasama ng tanim bala, tanim ebidensya. Ito yung mga gawain kung saan yung inosenteng tao lalagyan nila ng ebidensya para lang pagkakitaan sila o para patahimikin sila. Ito raw yung kalakaran na nabunyag sa kanya. At ayon sa kanya, hindi lang ito gawa ng ilan, malawakan daw. Sangkot daw ang mga pulis, mga politiko, mula mayor hanggang sa kongresista at senador, at maging ang ilang parte ng media na binabayaran daw para manahimik at itago ang katotohanan. At ito na yung pinakamatinding konklusyon niya na base raw sa divine revelation, ang gobyerno mismo ay isang organisadong sindikato. Grabe, hindi na lang simpleng korupsyon, kundi isang sindikato na tumatakbo sa loob mismo ng sistema. Napakabigat na akusasyon yan. So matapos niyang ibunyag itong napakalaking problema, ano naman daw ang solusyon? Dito na ngayon papasok yung huling bahagi ng mensahe. Ano raw ang utos ng Diyos bilang sagot sa lahat ng ito? Ang sagot, ayon kay Ulalo, ay hindi politikal kundi espiritual. Ito raw yung 3 utos na kailangang gawin ng lahat. Una,
magsisi. Pangalawa, magbago ng buhay. At pangatlo, palakasin ang pananampalataya. Ito na yung naging sentro ng misyon niya. At dito natin iiwan ang lahat. Yung kwento ni Narciso o Lalo, nag-iiwan sa atin ng isang napakalalim na tanong. Kasi sa isang mundo na puno ng pagdududa, sa gobyerno, sa media, sa mga nasa kapangyarihan, saan na nga ba tayo lilingon para malaman kung ano ang totoo? Iyan siguro ang isang bagay na dapat nating pag-isipan.